hindi na kayo ulit note na pili na kayo ba? Bakit nyo po napagdesisyonan na mag-retire agad? We all go through things. Some leave marks. Some leave lessons. At habang ang ibang mga sugat ay nawawala kasabay ng panahon, meron pa rin nananatili. If you have a scar, physical or emotional, that tells a story you've kept quiet for too long. Baka ito na ang tamang pagkakataon para iparinig ang kwento mo para sa sarili mo at baka para rin sa iba. When you feel ready, I encourage you to learn more about the Bello Scar Project by Bello Medical Group. It offers a journey of healing, transformation, and courage. Chosen participants will receive Bello's expert care for their healing journey, free of charge. Kasama mo kami mula sa simula hanggang sa dulo ng iyong kwento. If you're ready to take the first step, visit our website or click the link in the caption to sign up. Mahalaga ang iyong kwento. Makikinig kami. Let's face our scars. Together. Hello Kathden fans! So, bago yung aabangan natin sa Kathden mga kasombrero, sa individual projects sila ha, baka po i-bash nyo ako. So, yun po no, kakulitan ni Ma'am Catherine, narinig ninyo yung ginawang baby na animated mga kasombreros, yung kwela at saka bulol moments niya dun sa Pilipinas Got Talent nga mga kasombreros. And ito nga no, si Ma'am Catriona Gray at saka si Sir Alden in one frame. So pero mamaya na yan mga kasombreros. Magbibigay muna ako ng side comment dito sa ginanap na awarding kagabi sa Village People or VP Choice Awards mga kasombreros, na kung saan wala talagang napanalunan ang Kathden kahit isa. Okay lang yun mga kasombreros, para sa akin okay lang yun. Medyo nagulat na ako dito sa kay Sir Daniel Padilla na naging headliner of the year pa siya no, na award mga kasubero. So medyo nagulat ako sa part na ito. Tapos congrats sa lahat ng mga nanalo. Nagulat lang din ako talaga dito mga kasubero, as in nagulat lang po. Tapos nga yung Don Bell nanalo rin kagabi no, as a Fandom of the Year, Hall of Famer na silang dalawa mga kasubreros. And tapos yung Movie of the Year ay yung the breadwinner is nina Vice Ganda mga kasombreros, and Movie Actor of the Year si Sir Vice Ganda mga kasombreros. So yun talagang, pero all in all congrats po sa lahat ng mga nanalo sa VP Choice Awards no. And si Ma'am Catherine at saka Sir Alden, para sa kanila no, ibigay na lang sa mga deserving mga kasombreros. And busy siya kagabi si Sir Alden, lalong-lalo na dun siya sa concert ng 98 Degrees ng kanyang Myriad Entertainments mga kasombreros, and Myriad Entertainment and Events mga kasombreros. So yun po no. And then ito abangan niya natin itong Stars on the Floor, maliban doon sa pasabog ng Pilipinas Got Talent mamayang gabi. Nasa streets sila sa lansangan sila magla-live event mga kasombreros mamaya. So abangan din natin yan. Tapos ang si Sir Alden ay ito no, naglabas ulit sila ng teaser kagabi ng Stars on the Floor. So parang naipakita na dito yung mga sasali ng mga artista and influencers mga kasombreros. So andito syempre ang SB19, sina Rodjon Cruz na siguro mga guest performers ito, and then sina Ma'am Glyza De Castro, andito rin po mga kasombreros, si Thea Ashley, si Faith Da Silva, nandito rin po si Vixon Patrick. Tapos may mga collaborations kasi dito at saka showdowns mga kasombreros. So mga digital dance stars mga kasombreros ang labanan, at saka mga artista na sikat din po. So yun ang aabangan natin mga kasombreros. And then ito, nagulat ako dito sa tandem nila no, ni Ma'am Catriona Gray at saka ni Sir Alden nga. Naglabas ang Bello Medical Group ng video. So sabi ni Ma'am Catriona dito no, Kathleen kasi sabi niya unang-una, we all go through things, some leave marks. Tapos sabi naman ni Sir Alden, some leave lessons. At habang ibang sugat ay nawawala kasabay ng panahon, meron pa rin nananatili. Sabi naman ni Ma'am Catriona,
If you have a scar, physical or emotional, that tells a story that you kept for too long, sabi niya ganon. Sabi ni Sir Alden, baka ito na ang tamang pagkakataon para iparinig ng kwento mo or ang kwento mo para sa sarili mo at para rin sa iba. Ang galing ni Sir Alden mag-deliver dito, no? Nakaka-amaze. Sabi ni Ma'am Catriona, when you feel ready, I encourage you to learn more about Bello Scar Project by Bello Medical Group, Journey of Healing, Transformation, and Courage. Sabi ni Sir Alden, chosen participants will receive Bello Expert Care free of charge. Kasama mo kami mula sa simula hanggang sa dulo ng iyong kwento. Tapos sabi ni Ma'am Kat, if you're ready to take the first step, visit our website or click the link in the caption to sign up. And sabi ni Sir Alden, mahalaga ang iyong kwento, makikinig kami. And sabi ni Ma'am Kat, let's face our scars. Tapos dalawa na sila together. So ang galing, no? Ang galing nila mga kasumbrers. And nagulat ako sa tandem nila. So pareho silang model kasi or clients, no, ni Ma'am Vicky Bello, mga kasembreros. And then ito, no, sobrang kulit ito mga kasumbrers. Merong isang fan or isang artist, mga kasembreros, dinrawing niya yung padila ni Sir Alden sa isang dahon. And ang dahon na ito, dito sa amin sa Bisaya, ay karlang ang tawag dito, mga kasembreros, no? Pero pamilya siya ng gabi or taro na malaki lang, mga kasus, no? Parang bigger versions ng gabi, mga kasus. Sobrang kulit, no? Tapos yung, hindi pala yung padila, no? Parang ano niya, parang nasandal siya, mga kasembreros, na sa table. So yun po. And then ito, yung Hungry Pita ay naglabas ulit ng picture teaser, on the go and affordable. Sabi nga, quick meal bowl na yung parang lalagyan ng pagkain, mga kasembreros. So masarap to, no? Masarap to, mga kasembreros, lalo na kapag yung shawarma nilagyan ng sauce, mga kasembreros, kung paborito nyo rin po yun. And then syempre, morning bike ni Sir Alden, hindi mawawala. Ito po ay nasa antipolo siya na part, tapos may mga tumatawag sa kanya, mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit nito, mga kasembreros. Si Will Ashley pala ay close din sila ni Sir Alden, no? May mga picture siya kasama si Sir Alden nung maliit pa siya, mga kasembreros, si Will Ashley. So kung hindi niyo po kilala, si Will Ashley po ay sumikat ngayon sa Pinoy Big Brother kasi siya yung nakuha ng Korea. Sabi niya dito, Will Ashley named the best international artist set for Billboard sa Korea, mga kasembreros, kasi nga parang siya yung nag-top sa Idol Pick kasi yung parang yung mga kumpanya ng mga artista and so on, lalo sa Korea po ay may mga ganun silang category, parang boto-boto, tapos kung sino yung pinakamataas na boto ay parangalan. So si Will Ashley yung nanalo, mga kasembreros, kasi sobrang cute ng batang ito. Yung weekly poll kasi nila sa Best International Artist category ay siya po yung nanalo. Parang umabot yata ng billion yung views niya, mga kasembreros. So magkakaroon siya ng first ever LED billboard sa South Korea. Tapos yun nga, no, nanalo siya ng napakaraming boto, mga kasembreros, na tapos palalagyan siya ng billboard, mga kasus, doon sa Korea, LED. So grabe, no? Kasi parang siyang Korean yung itsura niya, singkit at saka cute, mag-smile ang batang ere. Alright, so actually that is it sa ating Kathden items. Pero sana po ay abang pa kayo, and then pakinggan po natin ang Word of God na sobrang ganda po. Pagpalain pang bawat isa. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang amazing at powerful nito, mga kasembreros. Ang title natin na Buhay ang Patay. John 11:43-44. Now when He, Jesus Christ, had said these things, He cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died, si Lazarus, came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Ito, mga kasembreros, meron kasing dalawang Lazarus sa Biblia. Meron yung isang beggar na sobrang mapapulubing-pulubi, mga kasembreros, and then namatay na yun nga, no, may mga nuka-duka pa yung mga balat and so on. So si Lazarus naman ito ay kaibigan niya, no, kapatid sila or kapatid ito ni na Martha and Mary na atin pong
topic kanina mga kasembreros. So, yun nga, no? And isa sa mga reasons kung bakit pumunta si Jesus Christ sa Bethany, sa bahay ni na Mary and Martha, ayun nga, no? Kung paano namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus, mga kasembreros. Here, the love of Lazarus towards Jesus was not highlighted, but the love of Jesus towards Lazarus was highlighted. So, ang Biblia hindi na-indicate dito kung gaano kamahal ni Lazarus si Jesus Christ, na sobrang importante niya na pinuntahan ni Jesus Christ si Lazarus na namatay siya sa Bethany, mga kasembreros. However, yung pagmamahal at pag-ibig ni Jesus Christ sa kay Lazarus ay napatunayan at saka malinaw na malinaw dito sa Biblia, mga kasembreros, which tells us that not that we do for God is important comparing with that what Jesus did for us. So, isang lesson, pinakaunang lesson dito na dapat nating matutunan ay hindi nagmamatter, no, kung ano yung measure ng pag-ibig natin sa Diyos. Ang nagmamatter yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Well, of course, yung freedom of choice natin, yung free will natin, mga kasembreros, ay hindi natin dapat ginagamit sa masama. Because ang grace ng Panginoon ay hindi lisensya para gumawa ng masama. As simple as that, mga kasembreros. Many times we think that we are deserved to be benefited by God for our good deeds or spiritual activities. But it is not our spirituality that draws God toward us, but our gratitude for His love that draws God more closer to us. So, hindi yung good deeds natin, yes, product lang kasi kumaga pa, hindi dahil sa una nating inibig ang Diyos, kundi dahil sa una niya tayong inibig. Kasi as simple as He created us, not us created Him. So, nagigets po natin. So, dapat ma-emphasize sa ating isipan na hindi dahil inibig natin ang Diyos kung kaya tayo iniibig. Vice versa. Dahil iniibig niya tayo, kaya tayo umiibig. Okay? So, parang pinunuan niya yung ating buhay ng pag-ibig kung kaya umibig tayo sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatid, and so on, mga kasembreros. So, yung background story dito ay sa John chapter 11, ito yung full of emotions, no? Full of sadness ito, mga kasembreros. So, we need to move by the Spirit, not by our emotions. Jesus heard Lazarus was sick, but He did not move emotionally, nor He rushed to go to see Lazarus. Why? Not that we should not go immediately if someone is in emergency, but Jesus knew that He was going to do. What He was going to do. Si Jesus Christ ay hindi siya kung sa atin kasi, di ba, emotion. Although He was parang part ng plano niya, yung pagbubuhay kay Lazarus, no, bilang patay, mga kasembreros. Part yun ng plano niya so that yung glory, yung papuri, yung paghanga, yung pagkamangha, mga kasembreros, ay maibibigay ng mga tao sa Diyos. Kasi di ba, tayo kapag nabuhay pa tayo, so grabing amaze natin, grabe yung ating wonder, mga kasembreros. We are flabbergasted, we are literally shocked, mga kasembreros, kapag tayo nakakarinig ng mga ganong balita. So, ganoon din dito, no, yung isa sa mga reasons, isa sa mga goals ni Jesus Christ dito ay yung ma-amaze at saka mas lalo maniwala ang mga tao by Him raising Lazarus from the death, mga kasembreros, or from the dead. So, God's waiting is not wasting. Kasi ang ginawa dito, mga asos, no, sa John 11:6, narinig na ni Jesus Christ na namatay, parang binalita na ba? Na parang gano'n nalaman, namatay na si ganito, namatay na si ganito. So, hindi siya nagtataka, no? Hindi siya na-worry, hindi siya nalungkot, mga kasos, because that was part of His plan, okay? So, ang nagpa-delay pa sila ng ilang araw bago pumunta sa Bethany, kung saan nga nakaburol at nakalibing na si Lazarus, mga kasembreros. So, 2 araw na doon siya, no, dalawang araw sila nagpa-delay, mga kasos, bago pumunta doon sa libingan ni Lazarus. And he already died 4 days, mga kasos. So, medyo may amoy na siya. And then so parati nating isipin, lesson dito is God's waiting is not wasting. Hindi tayo kapag si Lord nagsabi na itong time na to dapat, He's not advanced, He's not late, mga kasembreros. Parati po nating tatandaan yan. Kasi may mga bagay na may pinaprocess pa ang Diyos. Pag nakapila ka sa SSS, for example, sa PhilHealth, sa hospital, saan mang waiting area, mga sa pag-ibig ng mga government agencies natin,
or kahit mag-renew ng lisensya and so on. So, may waiting time tayo, di ba? So, ganun din po sa Diyos, mga kasos, mas lalo na sa ating Panginoon, mga kasambrers. And then next one na dapat nating maintindihan, spiritual things can be understood by spiritual people. So, we need to be spiritual, mga kasambrers. Sinabi kasi dito na Lazarus is dead. Sasabi nila na, kasi ang sabi ni Jesus Christ, pinilitan na napatay na si Lazarus sa kanya. Ang term na binalik niya ay hindi natutulog lang si Lazarus because he was really cognizant, aware na aware siya, mga kasambrers. Yun po yung meaning ng cognizant. Aware na aware siya kung ano yung dapat niyang gawin at kung ano ang nangyayari at kung ano pa ang mangyayari. Okay? Kasi Diyos siya, no? And he was with the Holy Spirit, and the Holy Spirit was with him, mga kasambrers. And God the Father, who was the author and the director ng buong eksena ng pagbaba ni Jesus Christ dito. Kumbaga pa, sa isang pelikula, may script na bago nila ina-act, mga kasambrers, ang scenario. So, ganun din po dito. So, God the Father was the ultimate originator and director. So, and then the next one is death is no more a death for Christians. It is just resting. So, rest in peace, mga kasambrers. So, yun po yun. So, sa atin, meron tayong, di ba, physical death and then spiritual death kapag ikaw ay namatay na walang pananampalataya. Sa Christians, isang beses lang mamamatay because physical death lang. Yung spiritual death, hindi po yun maranasan ng mga totoong Kristiyano na namuhay naman pananampalataya kay Jesus Christ because yung death na tinutukoy dito is impyerno. So, physical death lang para sa Christians, tapos yung spiritual death ay hindi mararanasan because sa heaven sila, sa heaven tayo mapupunta, mga kasambrers. So, walang death doon. Sa impyerno lang, mga kasambrers. So, yung pinaka summary ng ating lesson dito, mga kasambrers, is tiwala, no? Magtiwala tayo sa Panginoon. Whatever process, whatever eksena o sa situation na nangyayari sa ating buhay ngayon, just trust the process of God. Do not trust all processes kasi hindi lahat ng proseso ay tama. Only trust God's process. Paano natin malalaman kapag proseso ito ng Panginoon? Simple lang, kapag meron tayo at saka nagkakaroon tayo ng panahon sa Panginoon. Kapag tayo po ay nasa isang proseso tapos wala na tayong time sa Biblia, wala tayong time manalangin, wala tayong time mag-church, wala tayong time para mag-share ng gospel, ay hindi po yan ang proseso ng Panginoon. Alright, so as simple as that, mga so, may kaibigan ka, tapos puro na lang kayo gala, puro na kayo ganito, pero wala kayong time sa Panginoon. So, hindi yun ang totoong will ng Panginoon sa ating buhay. Alright, so kung kaya napakahalaga talaga na magbasa tayo ng Biblia, mga so, because it will give us wisdom and direction sa ating buhay. Na ito ng will ng Panginoon, ito hindi will, ito ang will ng Panginoon sa atin. So, the will and the plans of God are way up higher and way too deep, mga kasambrers, or deeper sa atin kumpara sa ating mga plano at desisyon sa buhay. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the one that can raise the dead to life, mga kasambrers, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time ng Pangasambrers and paalam po.